marami naman kayo eh. Kaya kayang-kaya niya yan. Siya pala yung aswang na nagbabantay dito. Matagal ko nang napapansin na may nagmamanman sa kanya eh. Kailangan ko kayo para bumalik sa normal. Kaya hindi ko kayo hahayaang umalis sa lugar na to. Habang sinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko naisip na makakapasa ito sa channel niyo, Miss Clar at Sir Jay. Pero kung sakasakali mang mabasa niya ito sa mga masusugid niyong tagapakinig, sa ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako. Katulad kasi ng iba, may nais rin akong ibahaging kwento. May ilang taon lang naman ang nakalipas at masasabi kong nangyari na ito sa pangmodernong panahon. Magandang araw pala sa lahat ng inyong mga tagapakinig. At upang lubos na maunawaan itong aking liham, ako nga po pala si Hari. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, walang attendance ang walang nabubunot na damo, ha? Bawal manguha sa iba para lang maipakita. At yung nagpahate, mamarkahan ko rin yun ng absent. At yung nagsumbong na may nakita silang kaklase na naghati ng nabunot na damo, ayun, may dagdag points yon. Para iwas dayaan tayo. Oh, sige, may 5 minutes pa tayo bago magsimula ang klase, ha? Kailangan malinis na tong garden. Ay, nako. Nakakainis naman, Hari. Tinatamad ako magbunot ng damo eh. Ako nga din, Janso. Pero teka. Chantal, peram nga muna ako nitong pala. Oh, bakit? Ano bang gagawin mo? Peram lang naman. Babalik ko rin naman kagad eh. Tsaka, hindi ka dapat gumagamit yan, Chantal. Lalaki lang dapat yung gumagamit yan. Kaya nga, dapat nga lalaki ng gumagamit ng pala eh. Pero kung hindi nagbigay ng point si Mama, hindi naman talaga kayo maglilinis, di ba? Oy, teka nga lang, Hari. Bermuda grass na yung binubunot mo ah. Ano? Anong Bermuda grass ka dyan? Hindi no. Tignan mo. Mukha lang yung Bermuda grass pero ang totoo hindi. Ano ba? Bitawan niyo nga ako. Sinabi na kasing akin yan eh. Isusumpong ko kayo kay Mama na ba? Ayan na naman si Borgs. Nandadaya na naman, oh. Si Marie Chris na naman yung pinagtitripan. Paano? Katrip-trip din naman kasi. Lagi daw nahihimatay yan eh. Siguro buntis. Matay lang, buntis na kaagad. Malay mo naman, masama na lang yung pakiramdam. Ewan ko dyan. Madalas daw kasi yung sinasama ni Nico sa kanila. May nakakita naman kasi. Masisisi niyo ba yung mga yon? Syempre, kahit sino naman mag-iisip na kung ano-ano kapag ganun, di ba? Hoy, yung pala ko nga, bilisan niyo naman dyan. Ay, naku, Diyos ko. Hoy, naimatay siya. Oh, hoy, Bogs. Ano bang ginagawa mo dyan? Natumba si Marie Chris. Hoy, tulungan niyo! Parang wala pang lumalapit sa babae nun kaya ako na lang ang kumilos. Akma ko na sanang hahawakan siya pero may pumigil sa akin. At walang iba kundi ang isang lalaking guro na agad ring lumapit. Ang sabi niya wag ko raw siyang hawakan at hayaan lang munang mangisay. Nagtaka naman ako at nag-alala na baka may masamang nangyayari sa kanya. Tapos hahayaan na lang siyang ganon. Hari, tara na. Huwag na tayo makipagsiksikan dyan. Oo nga, tsaka hindi naman importante yan eh. Grabe naman to mga to. At saka magiging okay rin naman kasi yan mamaya. Masyado ka namang mabait, Hari. Alam mo, yan yung madalas na mabiktima ng mga aswang. Bahala ka. Kapag mabait ka at mabilis kang maawa, sasamantalahin ka nila. Di ba nga, yung pinanggalingan ni Marie Chris, lugar yan ng mga aswang? Paano kung ganun siya? Tapos bait-baitan ka pa dyan, yari ka dyan. Kahit na. Masama pa rin yung husgahan natin siya, no? Siguro iwasan na lang natin. Pero wag natin siya husgahan. Paano kung normal lang pala siya? Tapos, husga tayo na husga dito. Tsaka, ayun oh, mukhang okay na yata siya. Oh, di ba? Sabi naman sa inyo magiging okay rin siya. Halika na nga. 2 minutes na lang mamaya bell na dyan. Tapos konti pa lang yung damo natin, tingnan mo. Ano konti? Nawala ka mo yung damo natin dito. Ano ba yan? Ha? Nasaan na yung mga inipon natin? Naku, hindi pwede mawala yun. Hoy,
Kayo! Sino kumuha ng damo namin dito? Hiyari talaga kayo sa akin kapag nalaman ko. Tara, hanapin natin. Alam ko kapag ako yung bumunot ng damo na yun eh. Tara na. Ay, naku, ano ba naman yan? Pati yung akin nawawala, oh. Teka lang. Hoy, Borgs! Alatang pinala mo yung damo na yan ah. Amin yun, no? Ano ba pinagsasabi nyo? Anong inyo? Amin to, no? Binunot namin to. Binunot nyo tapos ganyan? Hoy, Borgs! Halata namang inararo ng pala yan eh. Ano kuha ng pala? Hindi to kuha ng pala, no? Sa amin to. At wala kaming kinuha sa inyo. Nang sabihin nyo, hindi naman talaga kayo naglinis. Ano nga hindi naglinis? E paano kaya kung palahin ko yung mukha mo? Na mabawasan yung madadaya sa mundo? Lata na mo amin yan eh. Ano ba yung kamay mo? Eh, amin na yan. Rico, ano ba, Borgs? Wag na wag mo akong aangasan dito, ha? Hoy, Borgs! Bitawan mo nga yung kaibigan ko! Sino ka ba? Ako si Borgs, na kahit aminin nyo man o hindi nyo ako kaya. Kasi mahihina lang kayo. Hindi kayo kasing lakas ko na pinagpala. Pinagpala daw. Sarili mo, puri mo. Gaano ba kakapal yung balat mo, ha? Hoy, hindi ka pinagpala, no? Sa bunganga mo palang bagsak ka na eh. Ang baho mo eh. Hoy, Borgs! Ba't mo siya sinuntok? Hoy! Borgs, ano ba? Tama na yan! Sobra ka na eh! Hari, halika na nga dito! Oh, anong gagawin ko? Nalalait sila eh. Oh, ano yun? Ikaw lang pwede manlait at kami hindi pwedeng kumante? Oo. Ano ba nangyayari dito? Ano yan, Larry? Ba't tumutuko yung bibig mo? Sir, sinuntok po ako ni Borgs eh. Eh, paano, sir? Kinuha niya po yung damo na nakuha namin. Wala po kasi kaming attendance kapag wala yun eh. Hoy, mga sinungaling kayong dalawa. Akin to ha. Hindi sir. May pala kami oh. Ito oh. Tapos siya kamay lang yung gamit niya. Tapos yung damo niya. Ganyan ganyan ba yung kuha ng mga kamay? Tsaka sabi pa niya, kinuha niya yung kay Chantal kasi baka makuha ng iba. Magkatabi lang naman ho yung mga damo namin. Pampira naman oo. Mga kalabaw ba kayo? Dahil lang sa damo, nag-aaway kayo? Kasi nga po, sir. Wala po kami attendance mamaya kung wala po kaming damo. Yun po kasi yung sabi ni ma'am eh. Oh, Sir Anton! Anong nangyayari dyan? Paano, Ma'am Angel? Itong mga estudyante mo, nag-aaway dahil lang sa damo. At yung nandoon, ano ba nangyayari doon? Estudyante ko rin yun eh. Bigla na lang nangisay. Ano ba naman kayo? Ba't ba puro estudyante ko tong magulo? At saka ano nangyari dyan sa bibig mo, Hari? Ma'am, sinuntok po ako ni Borgs. Sinuntok? Bakit mo naman kasi sinuntok, Borgs? Nagka-problema na nga doon kay Marie Chris at hindi ko alam kung anong nangyari doon. Tapos kayo dito magulo rin? Ma'am Angel, ano ba nangyari doon? Baka naman nagugutom lang yung estudyanteng yon. Baka pumasok nang hindi kumain galing sa kanila. Hindi ko nga din po alam, sir eh. Napaka-weirdo nga ng batang yun. Nagsasalita pero puro aswang ang bukang bibig. May aswang daw na papatay sa marami. Tinatanong ko naman kung saan eh, hindi naman daw niya alam. Hindi raw niya matukoy. Ay, naku, ewan ko ba? Aba, Ma'am Angel, hindi kaya may sakit yung estudyante mong yan? Hindi normal yung sinasabi niya eh. Mamaya, nangangailangan na pala yun ng pare. Pero ang kwento naman kasi ng iba, galing daw siya dati sa lugar ng mga aswang. Hindi ko nga alam kung saan yun eh. Alangan naman na sa dati niyang school, di ba? Kasi wala na mga record na aswang yun doon. Ay, naku basta. Hindi ko na nga alam kung anong iisipin ko sa kanya. Yung guardian naman niya, pinapatawag ko. Pero wala namang pumapansin sa akin. Yung pala yung tatay niya, palasugal. Ay, naku, ewan ko ba? Pero hoy kayo, ayos na ba kayo dyan, ha? Parang ayos naman na yung mga yan. Nakikinig sa mga chismis natin, no? Pero ma'am, yung damo po namin. Naglinis po talaga kami, ma'am ha. Baka mamaya absent po kami sa record namin. Kinuha po talaga ni Borgs eh. Hoy! Hindi ko kinuha yan, no? Tama na yan. Borgs, ikaw absent ka. At kayong dalawa present na kayo. Wala, ma'am. Ba't naman ganon? Nakita kita, kaya tama na. Absent ka. Nakakainis naman. Oh, damo nyo. Kayo na magtapon.
Absent din naman ako. Ba't ba ako magtatapon yan? Kakainis. Sinundan lang siya ng tingin ng guro naming mas mahalaga pa ang chismis kesa sa naging problema namin ni Borgs. Hinayaan niya nga rin ang estudyante niyang yon na umalis at literal na kinuha ang bag mula sa classroom at lumabas talaga ng gate. Hinarangan pa nga ito ng gwardya pero tinuro nito ang teacher kaya pinayagan na lang. Sa classroom naman, napag-usapan ang nalalapit na field trip. Marami kaming sasama pero may iilan talaga na hindi. Pero kami ni Janso, talagang hindi magpapahuli sa ganon. Oh, kaya yung mga hindi sasama sa field trip, papasok pa rin. Kasi may iba kayong subject na atupagin dito. At yung mga sasama naman, alam niyo na siguro kung ano ang dadalhin, di ba? Bawal magdala ng ikakapahamak ng iba. At saka nga pala, Marie Chris, kailangan ko ng desisyon mo ngayon. Binigyan na kita ng 3 araw para dito. Sasama ka ba o hindi? Sasama po ako, ma'am. Hoy, Marie Chris, bawal sipunin doon, ha? Chantal, tama na yan. Joke lang, di sumama na siya. At saka paalala lang, ayoko ng gulo, ha? Naiintindihan nyo ba yon? Oo, ma'am. Yan. O siya, sige na. Simulan na natin yung klase. Excuse me, Ma'am Angel. Pwede ba kita makausap sandali? Oo, sige. Class, yung lesson natin kahapon, naaalala nyo ba yon? Yung next nun, pakibasa muna. May kinalaman yun sa lakad natin bukas, ha? Pagbalik ko, magbibigay ako ng test. Kakausapin ko muna tong si sir. Ano to? Magbabasa lang naman tayo tapos pagkatapos test? Wala nang paliwanag? Ano naman matututunan ko sa ganun? Eh di diskartehan mo na lang kung paano intindihin yung binabasa mo. Sige na, simulan mo na yan. Ay naku, Hari. Ba't kasi nakakatamad mag-aral, no? Harry, absent naman si Diyan na lang ako. Ha? Ayoko nga. Harry, pwede ba ako dyan? Malapit kasi sa bintana nahihilo kasi ako dito sa gitna. Ha? Oo, sige, Marie Chris. Dito ka, oh. Hari, seryoso ka? Ano naman mali dun? Wow, kapag akin ayaw, pero kay Marie Chris ayos lang. Tsaka, mas maganda naman si Chantal, Pues, hindi ganda ang hanap ko kundi talino. Hindi naman mapapakinabangan yung ganda ni Chantal Pero itong talino ni Marie Chris, oo. Kapag si Chantal yung katabi ko, palagi akong 0 sa exam sige na, manahimik na kayo dyan. Diskarte ko to Tumabi nga sa akin si Marie Chris. Pero habang nagbabasa siya, sa bintana siya nakaharap. Sa napapansin ko ay para siyang may dinaramdam. Na parang kailangan niya ng simoy ng hangin. Ginaya ko lang ang ginagawa niya. Nagbasa ako, pero naririnig ko may nagdadabog. Akala mo kung sino Santa, higad rin pala. Ako nakakainis. Pati pangit pala, may kati na rin. Wala, ano nangyari doon kay Chantal? Hayaan mo yun. Malay ko ba dun? Nagalit yata kasi si Marie Chris yung pinatabi mo sa'yo at hindi siya. Ayoko nga siyang katabi. Gagamitan lang niya ako nandyan para makakopya sa akin ako nga may balak mangopya, di ba? Kung mahina nga yung ulo niya, ako rin. Mamaya parehas pa kami 0 niyan di dito na lang ako, parehas pa kaming perfect. Sira ulo. Huy, madawit ako Kahit anong parinig ni Chantal ay walang pakialam si Marie Chris. Kaya umakto rin ako walang pakialam. Hindi na ako nagbasa kasi may matalino naman sa tabi ko. Ang nangyari noon, nagkulitan lang kami ni Janso. At nang bumalik si Ma'am Angel, automatic na ang paghingi niya ng 1/4 na papel at nagsimula na nga ang test. Anak nang, hindi ko talaga alam yung sagot dito sa number 1 Marie Chris, alam mo ba yung sagot dito sa number 1? Oo. Gusto mo bang mangopya? Pwede? Oo naman. Ito.
Ito yung sagot sa number 1, mangalo. Mangalo? Ano yun? Di sagot nga sa number 1. Sige. Mangalo. Tol, magbigay ka naman ng blessing oh. Mangalo daw. Mangalo? Ano yun? Ewan ko din. Basta isagot mo na lang. Alam mo naman na hindi ako nagbabasa eh. Marie Chris, ano pala yung number 2? Kubot. Kubot? Oo, kubot. Hari, ano daw? Ano daw sabi? Kubot daw. Tapos, Marie Chris, ano naman sa number 3? Matrukulan. Ha? Ano naman spelling nun? Ang hirap naman nun. Patingin nga ako. Oh, ito. Pinakita niya rin ang sinulat niya sa papel. 1 to 5 lang naman yon. At kung ano ang sinagot niya sa papel, yun din ang kinopya ko. At kinopya rin yon ni Janso. Nang makopya naming lahat ay nag-appear pa kaming dalawa. Tuwang-tuwa pa kami nang ipasa namin ang papel sa teacher. At ang nasa row 1, yon ang papel na napunta sa amin para i-check. Yung papel namin napunta sa row 2. Tapos literal na na-request pa ni Chantal yung papel ko. Ay naku, sabi ko na nga ba eh. 0 ko dun. Kakainis naman. Tol, tignan mo si Chantal oh. 0 na naman. Hayaan mo na. Sagot naman lahat ni Marie Chris yun eh. Marie Chris, salamat pala Wala yon. Maliit na bagay lang yon. Ako din, Marie Chris. Salamat sa iyo oh. Oh, ba't ka natatawa dyan? Aba, Hari. Kinilig yata sa iyo oh. Aray ko. Uy, Hari. Ba't mo naman ako siniko? Manahimik ka nga dyan. Nang chinecheck na yung papel ay nagulat ako nang wala ni isa sa sagot namin ang tama. Nagkatinginan kami ni Janso at parehong napabaling ng tingin kay Marie Chris. Hanggang sa nagsalita si Chantal nang hindi makapaniwala. Hala? Seryoso, Hari? 0 ka talaga? Sasabihin mo pa talaga. Nakita mo na nga oh. Ano yan, class? 0 si Hari? Opo, ma'am. Kung ano-ano kasing sinagot niya eh. Stoy, ba't mo ba sinabi? Akin na nga yan, Chantal. Patingin nga ako ng papel niya. Paano naman nangyaring 0 ka, ha? Hindi ka naman nagiging ganito sa lahat ng quizzes, ah. Ito po, ma'am. Oh. Ito po yung papel niya. Oh, saan mo naman kinuha itong number 1 na mangalo, Hari? Tapos ano naman to? Number 2 ang sagot mo, kubot. Hala, ma'am. Pati pala si Marie Chris din daw po, oh. Ito, ma'am, oh. Pati nga po pala si Janso, oh. 0 silang tatlo. Yak, mga itlog. Wow, makaayak ka naman. Kala mong di ka 0. At saka, ano ba tong number 4, asbo? At number 5, gabunan. Seryoso ba kayong tatlo na may ganito kayong sagot? Oh, kayong tatlo. Sinong nanguna nito at sinong nangopya sa inyo? Ma'am, nangopya lang po ako kay Hari. Ma'am, ako po, nangopya po ako kay Marie Chris. Nangopya lang talaga kayong dalawa? Aba, ang tapang nyo namang umamin. Oh, kayong tatlo, dito tayo. Dito kayo sa harap. Ang layo-layo ng sagot nyo sa test, kaya dito kayo sa harap. Pambihira naman oh. Tara dun sa harap. Hindi na lang sana ako nangopya. Nadamay pa tuloy ako. Oh, yan, dyan. Dyan kayong tatlo. At ikaw, Marie Chris, dito ka. Oh, ngayon sagutin nyo yung tanong ko. Bakit ba hindi kayo nagbasa? Ma'am, nagbasa naman po ako eh. Nagbasa ka? Pero bakit ka 0? Wala namang mga halo sa libro ah. Wala namang kubot doon. Kayo ba? May nabasa ba kayong ganun sa libro, class? O ikaw, Chantal, may nabasa ka bang ganun? Wala po talaga, ma'am. Oh, nakita nyo na? Walang ganito sa libro, Marie Chris. O sige nga, ipaliwanag mo kung anong ibig sabihin itong mga sinagot mo. Ano itong mangalo? At saka ano itong kubot?
Yung mangalo po, maliit na uri ng aswang po yun na walang pinagkaiba sa pandak at marami po siyang ginto. Aswang? Aswang pala yun? Aswang? At maraming ginto pa talaga, ha? O, itong kubot, ano to? Babaeng uri po ng aswang na may mahabang buhok, ma'am. Oh, aswang din ba yon? At itong matrukulan, ano to? Malakas na uri po ng aswang na mahilig mang buntis ng babae. Tapos kakainin po yung bata kapag naipanganak na. Walastik yun. Puro aswang pala yun? Ito namang asbo, ano to? Uri din po ng aswang na nagaan yung asong itim po. Oh, itong panghuli, itong gabunan. Ano ba to? Aswang ba din to? Oo po, ma'am. Iisa po yun sa pinakamalakas na aswang na may itim na balat. Pulang mata po at maputit mahabang buhok. Ay, nako. At kailan pa natin pinag-aralan tungkol sa mga aswang dito sa eskwelahan natin, ha? Kasama ba yun sa mga pinag-aaralan ninyo? Bakit puro aswang ang sagot niyong tatlo? Para lang naman po maturuan ng leksyon tong dalawa na to. Na huwag kayong mangopya sa akin kung ayaw niyong maging puro aswang yung sagot niyo sa test. Napuno ng tawanan ng classroom namin noon. Ganun naman talaga. Kahit na sumasaba ka sa parusa, matatawa ka pa rin sa sitwasyon. At isa pa, hindi lang naman kami ni Janso ang tumayo sa gitna. Kahit siya rin na nagbasa, naparusahan rin. Yun nga lang, tama siya. Para hindi nga maging aswang ang sagot namin sa test, huwag kaming mangopya sa kanya. Grabe yun, Hari. Nanginig yung pa ako sa kakatayo kanina. Pambira talaga yung Marie Chris na yun. Isahan tayo nun. Yung ka namang ngopya dun, ah. Kaya mo naman kasi. Bakit ka ba naman kasi nangopya pa dun? Tinatamad kasi ako na magbasa eh. Kung dinis ka sana ni ma'am yun, di ayos na sana. Maintindihan ako. Yun na nga eh. Di sana, nagbasa na lang sana tayo ng libro sa bahay. Kung ganun din pala yung estilo sa eskwelahan. Magbabasa ka lang din ng libro tapos test na kaagad. Walang pali-paliwanag. Hayaan mo na yun, Janso. Bukas hanggang sa susunod na araw, wala namang pasok eh. Diba, mag-field trip na tayo? Oo nga no, excited na ako, Hari. Parte pa rin naman ng lesson namin ng field trip. 2 guro ang kasama namin dahil may isisingit rin yata si Sir Anton. Hindi ko alam kung pwede yun sa iba. Basta sa panahon namin, ginawang 2 subject ang purpose ng field trip. Kinagabihan naman, habang nasa kwarto ako ay may text akong natanggap mula kay Marie Chris na nagtatanong kung sigurado ba talagang pupunta ako o hindi. Tamad akong mag-reply kaya tinawagan ko na lang. Hello? Kumusta? Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin. Marie Grace, kung may tanong ka, huwag mo i-text ha. Kasi nakakapagod mag-reply eh. Tumawag ka na lang kapag ganun. At saka sagot ko dun sa tanong mo kung sasama ako. Oo naman. Ba't mo nga pala natanong yun? Wala naman. Gusto sana kitang pigilan eh, pero baka kasi hindi ka sumama. At saka ako yung mapagalitan ni ma'am. Kahit pigilan mo pa ako, sasama pa rin ako, no? Ano ko ba? Magandang lugar yung pupuntahan natin. Malalaking bahay tapos maraming kwarto sa sinkhole. Kaya oo naman, sasama ako syempre. Tsaka, ano nga pala yung rason mo? Ba't mo ako pinipigilan? Wala lang. Naisip ko lang. Oo, sige na, yun lang naman. Ay, ganon? Paano pala? Uy, sandali lang. Naku, pinatay ka agad. Ibang klase talaga yung babaeng yun. Ang hirap intindihan. Ba't kaya ganun yung tanong niya? Nakakalito naman siya masyado. Kinabukasan naman ay maaga pa akong nagising para sa paghahanda sa field trip. Si mama na ang nag-asikaso ng mga kailangan kong dalhin. Na may kasama pang pagbubunga nga dahil mabuti pa raw ang field trip. Maaga akong nagigising kaysa sa mag-aral daw araw-araw. Lagi kasi akong late magising at totoo naman yon. Pero sanay na ako sa mala Armalite na bunganga ng mama ko.
Kaya oo na lang ako ng oo hanggang sa makalabas ako ng bahay. Pagdating naman sa meeting place namin, nandun na yung bus na sasakyan namin. At nakita ko agad si Johnson na mukhang kakarating lang din. Oh, munti ka na malate ah. Pero muntik ka na dyan. Maaga nga ako nagising para hindi ako malate eh. Tsaka, ayun oh, kaunti pa lang naman tayo. Eh, tara. Ayoko tumambay dito sa labas. Doon tayo sa loob. Oo, tara. Dito tayo. Stoy! Pare, dito tayo. Teka, sino ba hinahanap mo dyan? Harry! Harry, dito ka na oh! Uy, tatabi ka kay Chantal? Tol naman eh. Tayo dapat yung magkatabi. Eh, tara. Doon tayo sa likod. Eh, bakit sa likod? Eh, dito na tayo. Eh, ayoko dyan. Dito na tayo. Harry, ano ka ba? Dito ka na oh! Tapos dyan na lang sa tapat si Janso. Ah, hindi, Chantal. Dito na lang kami sa likod. Ano sa likod? Ano ba naman yan? Nandiyan si Marie Chris eh. Bakit bang hilig mong tumabi sa aswang na yan? Uy, yung bibig mo naman, Chantal. Ep. Ako dyan sa likod. Ano? Mukha mo, mukhang likod. Kami una-una dito, no? Eh, Tol, ibigay mo na lang sa kanya yun. Anong ibibigay? Eh, bakit ba? Sino ba yan? Sigaan niya na ang lahat, wag lang ako. Eh, Marie Chris, tabi tayo, ha? Ayan, oh. Oh, sa tabi ni Chantal, bakante pa. Oo nga pala, no? Doon ako. Ano ba yan? Ayoko sa'yo, Borgs eh. Kakainis ka naman. Ano yun? Kapag si Harry gusto mo, pero ako ayaw mo? Eh kung lapain kaya kita sa harapan yan, marot mo ah. Eh kunin mo yung bag mo, lagay mo yan dito. Ayoko nga sabi eh. Maghanap ka naman ng ibang upuan. Dami mong arte, tabi na. Wala na akong pakialam kung anong klaseng gulo ang naririnig ko noon. Ang mahalaga sa akin, nakaupo na kami sa likod ni Janso. Tinabihan ko si Marie Chris dahil sa isang rason. Alam ko kasing sa oras na mga bully naming kaklase ang tumabi sa kanya. Kawawa siya sa mga yon. Kaya mas mabuti na kami na lang ni Johnson ang tatabi para wala na kaguluhan na mangyayari. Okay dyan. Kompleto na ba ang lahat? Sir, teka lang, may dalawa pa sa labas eh. Bumibili lang ng pagkain. Sige ma'am. Hintayin na lang natin. Marie Chris, ayos ka lang ba dyan? Oo naman. Nga pala, may ibibigay ako sa inyo. Bibigay? Teka, ano yan? Oh, eto. Barbecue? Ba, umagang-umaga, may tindag ganito sa inyo? Akong gumawa niyan. Uy, mukhang masarap yun ah. Tingin naman ako. Eh, tara, tikman nga natin. Sarap. Grabe ito, ang sarap nito ah. Talaga? Eh, batikman nga. Oh, masarap talaga no. Oh, Marie Chris, masarap ka pala magluto no? Grabe, ang sarap nito kapag may kanin. Okay, class, mukhang nandito naman na ang lahat. Halika na, umalis na tayo. Habang nasa biyahe noon ay kumakain kami ni Janso. May mga kaklase kaming humihingi rin. Pero ang iba, nasabihin namin galing kay Marie Chris ay binalik nila. Pero yung iba kumain talaga. Yun yung mga kapwa naming hindi mapanghusga. Kaya ang may ayaw sa kanya, hindi talaga kumain. Kabilang pa nga ang dalawang guro. Salamat lang ang sinabi. Pero si Marie Chris, wala namang pakialam. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana. Lagot kayo dyan. Lahat ng kumain ng pagkain ng aswang, magiging aswang din. Mamayang gabi, magiging aso na kayo. Baliw, baka kayo yung lagot sa amin. Kapag naging aso kami, kakainin namin kayo. Oo, unahin natin kainin yung mga nalalait kay Marie Chris. Class, tama na yan. Tigilan niyo na si Marie Chris.
At kung saan man siya dati nakatira, wala yung kinalaman sa pagkatao niya, okay? Tigilan nyo na yung panginginsulto nyo dahil hindi yan maganda. At saka kayo, malalaki na kayo ah. Hindi na kayo dapat turuan ng tamang asal kasi alam nyo na yan. Kaya nga eh. At saka isa yan sa mga dapat nyong matutunan sa paaralan ng maging mabuti sa kapwa. Mula grade 1 pa lang, itinuturo na yan sa inyo eh. Kaya sa 6 na taon nyo sa elementarya, dapat alam nyo na yan. Kaya simula ngayon, walang malalait kay Marie Chris, ha? Bakit naman si Harry at Johnson, napapakisamahan naman siya? Bakit yung iba sa inyo, hindi nyo yun magawa? Eh paano? Takot lang makulam ang mga yan, ma'am, kaya dikit ang dikit kay Marie Chris. Hoy, Marie Chris! Kung inaakala mong kaibigan mo yung dalawang yan, nagkakamali ka. Binabackstab ka rin ng mga yan kapag nakatalikod ka. Baka nga may pustahan pa yung mga yan eh. Na kapag napol ka kay Harry, panalo si Harry. At kapag hindi, panalo si Janso. Ano? Tama ako, no? Si Raulo, daig mo pa ang chismoso ah. May lahi ka ba, Marites? Galing mo rin gumawa ng kwento, no? O ano, tayong dalawa, pustahan, no? Kapag napatunayan kong mali ka, bigyan mo ko ng 1,000. Tapos kapag tama ka, ako na magbibigay sa'yo. At saka ang hirap kasi sa'yo, Parks eh. Para kang si Raulo. Ano sabi mo? Oo! Sino ba may sabi sa inyo mag-away kayo, ha? Borgs, maupo ka dyan! Tigilan nyo na yan! Eh ma'am, sila kasi. Borgs, nangunguna ka, kaya hindi mo sila masisisi. At saka bakit ba kayo puro Marie Chris? At tabagin nyo na lang yung buhay nyo. Tingnan nyo si Marie Chris. Tulog lang oh. Tingnan nyo, nakanganga. Pagtingin ko sa tabi ko ay tulog na nga si Marie Chris. Natawa naman ng iba naming kaklase. At dahil nakanganga siya, nakikita ko ang sirang ngipin niya sa loob ng bibig niya. Kaya inalis ko ang sombrero ko at tinakip sa mukha niya yon. Stoy, 1 linggo ko na nakikitang suot mo yung sombrero mo. Nilalabahan ba yan? Hindi pre. Walang stick to. Hindi yung baon yan. Sus, kaya niyan tiisin yan. Mahaba talaga ang biyahe namin. Naramdaman lang naming mahaba na nang maubos na ang kinakain namin. At si Marie Chris noon, mahimbing pa rin ang tulog sa tabi ko. Pero nakasandal ang ulo niya sa bintana. Ako naman natulog na rin nang dalawin ako ng antok. Pero nakapatong ang ulo ko sa bag na nasa kandungan ko. Hindi ko nga alam kung gaano katagal ako nakaidlip. Pero naalimpungatan ako ng biglang paghinto ng bus. Napaangat ako ng ulo at napadaing pa ng maramdaman ng pananakit ng leeg ko. Aray ko! Ano ba nangyari? Bakit ba huminto? Naalimbungatan ako dun ah. Ako nga, ang sakit ng bato ko eh. Ano ba meron? Tsaka, bakit sila bumababa? May nabaga ba tayo? Teka nga lang, padaan nga ako. Teka, sabay na tayo. Makikiraan. Tol, baba rin ako. Marami sa mga kasama namin ang bumaba at nakasunod naman kami. Ang rason pala kung bakit biglang huminto ang bus ay dahil sa aso na nasa ilalim ng sasakyan. Pero buhay pa ito at kinukuha ng driver. Lumapit naman si Marie Chris. Kahit na hinawakan siya ni Ma'am Angel para wag lumapit, hindi siya nakinig at ginawa pa rin ang gusto niyang gawin. Kinuha niya ang aso mula sa driver at hinilot ang binti nito. Ilang hagod lang ang ginawa niya habang kinakausap ang aso. At ang bitawan niya ito, tumakbo ito palayo. Oh, gumaling na agad yung aso? Hoy, Marie Chris! Ano ka ba? May magic ka ba? Sabi na eh, mangkukulam tong babaeng to eh. Mangkukulam? Pero nakakapagpagaling ang pilay na aso? Shh! Tama na yan. Mukhang okay naman na yung aso eh. Nakaalis na nga oh. Umalis na tayo dito. Bumalik na kayo sa sasakyan. Marie Chris, paano mo nagagawa yun? Napilahin lang naman siya eh. Kailangan niya lang ng hilot. Tsaka, lika na, umakyat na tayo. Grabe, magaling ka na magluto ng inihaw. Tapos, tadaresyo ka pa doon sa aso. Ang bait mo naman talaga, Marie Chris, no? Tara na, balik na tayo.
Naputol yung tulog ko eh. Pero buti na lang nagising pala ako. Masakit ng leg ko din eh. Hoy, Harry! Balik na kayo ni Bogi sa upuan mo. Magpapalit? Naku, hindi na. Kawawa doon si Marie Chris sa kanya. Wag na. Oh, bakit ka concerned sa babaeng yun? Hindi naman yun maganda ah. Oh, bakit naman? Magaganda lang ba dapat yung inaalala? Tsaka hindi ka naman sinasakal ni Bugs ah. At tsaka, bakit ka nga ba kasi umuwalay sa mga kaibigan mo? Eh kung hindi ka nag-iba ng upuan, edi sana hindi ka nagtabihan ni Bugs. Tsaka mas masarap matulog sa likod eh. Kay Marie Chris na nga lang ako makikipagpalit. Wala siya. Uy, teka lang. Oy, Marie Chris, palit nga tayo ng upuan. Marie Chris, wag. Diyan ka lang ha. Bakit naman? Nakakahilo dito eh. Eh kaya nga daw ka na sa upuan ko. Hoy, Chantal! Bumalik ka na dito sa upuan! Oh, tawag ka na ni Bugso. Huwag mo nang guluhin niya si Marie Chris. Ayos na kami dito eh. Eh sige na, doon ka na. Ay, ano ba naman yan? Nakakainis ka talaga eh. Kasi ikaw na babae ka. Bida-bida ka kasi eh. Aray ko naman. Yung buho ko naman, Chantal. Hoy, Chantal! Ba't mo siya sinabunutan? Chantal, ba't ba gusto mo tumabi kay Harry? Si Marie Chris na ngayon katabi niya. Eh bakit nga kasi ayaw niyang tumabi sa akin? Eh si Harry lang pala yung gusto mong katabi. Bakit kailangan mo pa ako sabunutan? O edi dito ka na. Hindi, Marie Chris. Diyan ka lang. Eh sige lang, Chantal. Bumalik ka na nga sa upuan mo. Eh gusto ko nga kasi ng katabi. Palit na nga kami para iwas gulo na lang. Oy! Ayoko nga tumabi sa'yo, Marie Chris. Mabaho ka eh. Ano ba yan, Chantal? Dito ka na kasi. Ang dami mong arte eh. Eh sige na, Marie Chris. Upo na dito. Hoy kayo dyan! Ano naman ba problema dyan? Balik na sa upuan! Naku, lagot. Ayun na. Kakainis. Kumanda ka talaga sa akin pagbaba natin. Lagot ka talaga sa akin. Class, sige na, alis na tayo. Magsipo na ang lahat. Muli nga kaming nagpatuloy sa pagbiyahe. Tahimik na naman si Marie Chris sa tabi ko. Halatang naiinis pero binalik niyang walang pasabi ang sombrero sa akin. Makalipas ang 1 oras pa na biyahe, ang takbo ng sasakyan noon ay paakyat na. At nang makarating kami sa taas, sakto ang tanghali na at tirik na tirik ang araw. Baba na! Dalhin yung mga dapat dalhin na! Boys, yung mga din pala, patulong naman ako. Kailangan natin yan kasi baka hindi tayo pwede magtagal sa loob ng bahay. Dahil ngayon malapit din sa sikol. Mahirap na. Kaya kailangan natin natin para may pahingahan tayo sa labas. Hoy, wait mo pala. Pero kung yung budget yun. Eh, posibilitation lang yun. Oh, bakit? May ama naman siya. Baka sa kanya yun. Harry, eto. Yung sombrero mo nga pala, nahulog eh. Salamat nga pala dyan Oo, ayun pa may sombrero mo eh. Eh, kumusta ba niya amoy niyan, Marie Chris? Nabusog nga ako eh. Paano ba masok? Mabaho ba? Eh, paamoy mo ako. Ang baho tol. Amoy ako. Sos! Naiya naman ako sa'yo. Eh, yung sa'yo, paamoy nga ako. Ayun o. Bago na ba yun? Kaya mo mo yan. Ulol, amoy mataba nga eh. Ay nako, Harry, Janso. Sinabi ng bumaba na eh. Ay, sorry po, mama. May kalsada lang na humati noon sa gitna ng kakahuyan. Puro mga mahogany ang mga kahoy roon. At ang iba naman, may mga numero pa. Masyadong malawak ang parting yon. Pero ang sinkhole na sinasabi ay kailangan pa naming pasukin sa gubat. Dahil isang malaking bag lang ang dala ko, tumulong ako sa pagbitbit ng mga tent. Nauna na ang mga kababaihan namin at nakasunod lang kami sa kanila. May nadaanan kaming maliit na sapa. Pero unang tingin ko pa lang, may nakita na agad akong tilapia. Hindi naman kasi sobrang maliit ang sapa na yon. Ba, malamig ng tubig dito. Parang sarap maligo.
Tsaka may nakita nga ako isda eh. Teka, yun ba yung bahay? Grabe. Kalahati ng katawan ng bahay. Nasa ilalim ng singkol Pero huwag kayong mag-alala, mapapasok naman yan sa loob. May daanan rin kasi yan eh. At saka para lang naman yung baso na nilagay sa mangkok. Teka, nasa na pala yung nakausap natin nun? Yung si Mang Danoy, sir? Nasaan nga ba? Ewan ko ba? Baka nandiyan sa loob. Oh, ayun pala oh. Galing nga siya sa loob. Mang Daloy, nandito na ho kami. Sir! Nako, marami pala kayo. Pero nalinisan ko na naman yung kwarto sa loob. Ay, pwede po bang tulugan? Ay, oo naman, sir. May mga higaan na po sa loob. Yun nga lang mga katre. Hindi po kama. Maraming salamat po, Manong, sa pagpayag na puntahan namin ito, ha? Sabi niyo naman kasi kailangan niyo ito para sa mga estudyante. Basta kung makakatulong lang naman, bakit hindi, di ba? Tsaka hindi rin naman ito pinansin na may-ari. Ma'am, sino po ba may-ari nito? Siguro mayaman yun kasi hindi biro yung laki nito. Bali, Amerikano yung may-ari nito, iyo. Pero wala na sila dito sa Pilipinas ngayon. Marami nang ang beses sinubukan ipangat ito pero hindi na kaya. Talagang lubog na ang bahay dahil sa gumuhong lupa. Dati nga may tubig ang sahig na yan pero ngayon, wala na. Mang Danoy, baka po may multo dyan ha? Multo? Hindi ba nasabi sa inyo ng mga guro? Yung may-ari ng bahay noon, may anak na kambal. Pero magkadikit sila. Tapos yung isa naman sa kanila may buntot. Kaya yun, pinaghiwalay sila sa pamamagitan ng operasyon. Kaso nang maalis, naghiwalay nga sila. Pero namatay yung may buntot. At yung isa naman nawawala. Hindi ko nga alam kung nahanap na yun Pero matapos mawala ang batang yun, biglang kumuho itong lupa na pinapatungan ng bahay. Pero hanggang sa ngayon, wala pa naman ako nararamdaman. Pero malay natin, di ba? Magmulto bigla yung kambal na yon. Nako, Mang Danoy, sa kwento mong yan parang may multo nga dito Baka manghingi ng hustisya yung batang may buntot Namatay kasi dahil sa operasyon Marami naman kayo kaya kayang-kaya niya yan. Iniwan muna namin ang mga tent sa labas. Ang sabi kasi ni Sir Anton, magtatayo pa rin kami ng tent roon para sa maraming dahilan. Lahat din kami noon pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman sobrang taas ang bahaging yon, kaya naabot pa rin ng kuryente. Kaya kahit papano, may nabubuksang ilaw pa rin sa loob. Wow! Grabe dito, ang laki! Ang taas! Tapos may hagdan pa kaso tabigin na. Sayang yung bahay lumubog na. Ramdam ko talaga kung gaano kalugi yung may-ari nito. Hanap tayo ng kwarto. Nga pala, nasa si Marie Chris? Ba't mo naman hinahanap yun? Bakit? Masama ba? Alam mo naman yung ibang kaklase natin, mga bully. Madaling pag-initan yun dito. Tara, hanapin nga natin. Habang hinahanap nga namin si Marie Chris, tumingin-tingin na rin kami ng mga kwarto para makapili ng tutulugan namin. Ang daming kwarto. Nasa baba pa nga lang. Narating pa namin ang kusina hanggang sa may narinig kaming parang daing ni Marie Chris. Teka, si Marie Chris yun Marie Chris? Nandiyan ka ba? Nakakainis ka kasi Dapat kasi hindi ka na sumama. Ba't ka ba kasi nandito? Aba, boses ni Chantal yun Aray, bakit ba laging mainit yung ulo mo sa akin? Aray ko naman, Chantal. Kasi nga, epal ka. Yung hindi sa'yo, kinukuha mo. Ano hindi sa akin? Hoy, wala akong kinukuha sa... Aray ko, ano ba, Chantal? Ang sakit na, aray. Hoy, Chantal! Ano ba ginagawa mo? Oh, ano? Kakampihan mo na naman siya? Kanina pa siya
Grabe! Dumudugo yung pako niya oh! Hoy, Chantal! Sobra na yun ah! Kahit iuntog ko pa siya, wala akong pakialam kung sumobra na ako. Ganito, oh. Aray ko naman, Chantal. Masyado ka ng sadista. Hoy, Chantal! Ano ba? Marie Chris, ayos ka lang ba? Oo, may dugo yung ulo mo. Sumusobra ka na, Chantal. Hindi ito makatarungan. Ano bang pakialam ko, ha? Dapat lang yan sa kanya dahil bida-bida siya. Kulang pa nga yan eh. Huwag na lang siya magpahuli sa akin mamaya dahil durog talaga yung bungo niya sa akin. Diyan na nga kayo. Sige lang! Malalaman to ni Ma'am bukas! Isusumbong ka namin! Hayaan mo na yung Janso. Buti nga naabutan natin eh. Marie Grace, ano, ayos ka lang ba? Nako, ang dami mo sugat sa pisngi ah. Hari, malalaki yung sugat niyo oh! Oo, napunit yung anit niya dito. Ito, may sugat na tapos may bukol pa. Kaya halika na, sumama ka na lang sa amin. Nagalit lang naman kasi yun sa akin kasi dikit ka ng dikit eh. Lakas talaga ng tama nun. Alam nga naman sa kanya ako dumikit. Ang clingy nun eh. Hayaan mo, hindi na yun makakalapit sa'yo. Tara na, humingi tayo ng gamot kay Ma'am Angel para malaman din ni Ma'am yung ginawa niya sa'yo. Baliw talaga yung babaeng yun. Agad naming hinanap si Ma'am Angel para isumbong nga si Chantal. Nagulat naman ang guro sa sinabi namin at agad na inasikaso si Marie Chris. Ang ibang estudyante noon, abala sa pagpili ng mga kwarto. Si Johnson naman, umalis para pumili ng kwarto para sa amin. Ako kasi nagpaiwan para samahan ng dalawang babaeng naggagamutan. Ano ba talagang nangyari kay Chantal? Bakit ba nagkaganon yun? Grabe naman itong ginawa niya sa'yo. May ginawa ka ba doon, Marie Chris? Bakit magalit na galit sa'yo yun? Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya, Ma'am eh. Nagsimula lang naman po yun nung sinamahan ako ni Harry palagi. Si Harry po kasi kapag inaaya ni Chantal, hindi sumasama eh. Sumasama naman saan? Tulad po nung inaya niya po si Harry na tabi sila ng upuan sa bus. Hindi po kasi pumayag si Harry nun eh. Tapos, mas dun po sila ni Janso sa likod umupo, sa tabi ko po. Ganun ba? Teka nga. May gusto ba si Chantal sa'yo, Harry? Hindi ko po alam, Ma'am. Malay ko ba sa ganyan? Dota tsaka kumain lang po yung alam ko sa buhay, Ma'am eh. Dota? Anong Dota? Computer game po yun, Ma'am. Ay, nako. Ewan ko sa inyong mga bata kayo. Bakit naman kailangan pang humantong sa sakitan? Hoy, kayo dyan! Tawagin nyo nga si Chantal at kakausapin ko. Sabihin nyo lumapit siya sa akin. Ma'am, kanina pa po nila hinahanap eh, pero hindi daw makita. Baka naghahanap lang po ng kwarto niya. Basta kapag nakita nyo siya, sabihin nyo hinahanap ko, ha? At saka hindi pwede yung nananakit siya. Oh, Marie Chris, magpahinga ka muna, ha? Maghanap ka na ng kwarto kung saan ka pwedeng magpahinga. At saka pumili ka ng kasama mo na hindi ka sinasaktan. Kami na lang ho, Ma'am. Bully po kasi yung iba eh. Mamaya baka pahirapan pa siya. Pero Harry, lalaki ka. Babae si Marie Chris. Pero tatlo naman po kami. Tapos si Janso yung isa. Kasi ma'am, kung hayaan namin siya sa iba, kapag binuli siya ng mga bully, hindi namin siya mapagtatanggol. Kami po, kaya naman po namin yun eh. Talaga lang ha? Mapagkakatiwala kita, Harry, ha? Wala, si ma'am naman. Mabait po kami no. Oh, siya, sige na. Para makapagpahinga na rin yan. At ikaw naman, Marie Chris, ha? Huwag mabait palagi. Kapag may nananakit sa'yo, untog mo rin. Nang makita niya kung ano hinahanap niya. Hindi naman pwede yung inaapi-api ka. Maraming salamat po, Mama. O siya, sige na, maghanap na kayo ng kwarto. Huwag sa taas, ha? Tagilid ang hagdan. Baka mahulog pa kayo doon. Tol, sakto! May nahanap ako! 2 higaan! Marie Grace, tara na. Teka, kasama siya? 2 higaan lang yun eh. Di sa kanya yung isa, sa atin yung isa. Pwede naman yun ah. Hindi! Doon tayo sa isang kwarto. 3 higaan doon.
di mas okay. Tara doon. Talagang sinama namin si Marie Chris sa kwarto na yon. Yung babae naman, parang sunod ng sunod lang sa amin. Wala man lang protesta kung gusto niya o hindi. Hindi rin siya nagsasalita. Basta pagpasok namin sa kwarto, pinili niya agad ang nasa gilid na higaan. Ako na ang nasa gitna at si Johnson naman ang sa kabilang gilid. Maalikabok nga lang ang sahig, kaya kailangan muna naming linisan yon. Harry, tulungan ko na kayo maglinis. Naku, wag na Marie Grace. Diyan ka na lang. Magpahinga ka. Kasi alam ko masakit yung ulo mo eh. Oo nga, Marie Grace. Higaan mo na lang yung atubagin mo. Teka pala. Ang sabi ni Mang Danoy, may mga unan tsaka kumot daw dito. Pwede ba kayo magamit yun? Baka kasi maalikabok din yun eh. Tignan mo na lang. Pero sa palagay ko, maalikabok din yan. Sino naman kasi maglilinis dito, di ba? Maglalabas sila ng punda at unan? Para saan naman yun? Sus, sigurado naman ako may bayad dito eh. Saan ba napunta yung inambag natin, di ba? Hindi lang yun para sa sasakyan. Dito rin yun. Oh, ito oh. Oh, mabango naman eh. Sabi ko sa'yo eh. Tsaka, ayun oh, may balik pa. Tignan nyo, gawa sa abaka oh. Ibig sabihin pala, pinaparentahan talaga to. Baka tourist spot nga to eh. Marie Grace, ito, ilatag mo dyan tapos itong unan. Kaso wala nga lang kumot. Ayos lang yon. Meron naman akong dala eh. Aba, unti lang yung alikabok dito ah. Mukhang nalilinisan nga dito. Baka naman siguro nawawalisan din. Mga isang beses sa isang linggo. Aray ko. Marie Grace, ayos ka lang? Pwede bang pakisara ng pintuan? Ha? Oo, sige. Matutumba ako pero huwag niyo akong hahawakan ha. Hayaan niyo lang ako ha. Ano? Pero, oo, natumba ka. Nako, Marie Grace! Teka tol, sabi niya huwag mo siyang gagalawin. Naku, nangingisay na siya. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam, Janso. Pero paano natin siya hindi hawakan ng ganito yung sitwasyon niya? Yun nga kasi yung bilin niya. Sana naman humiga muna siya nang alam niya matutumba siya. Alog-alog yung ulo niya eh. Mamaya pagising yan, hindi na tayo kilala niyan. Nako, ano ba kasi nangyayari sa babaeng to? Napaka-weirdo talaga nito. Pare, ang tagal matapos sa pangingisay niya. Natatakot ako, tol. Walang itim sa mga mata niya, oh. Tingnan mo. Pinagpapawisan ako sa kaba dito. Pero magiging okay din naman siya, di ba? Oo, lagi naman siyang ganyan eh. Nagiging okay naman siya pagkagising. Wala kaming magawa nun kundi ang maghintay. Hanggang sa huminahon na nga ang pangingisay niya. At hindi nagtagal ay nagising na nga siya. Labis kaming nag-alala ni Janso. Pero siya ay bumangon na parang wala lang. Marie Grace, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Yung ulo mo? Oo nga, tumama kasi yung ulo mo dito sa ano eh. Masakit ba? Alam nyo, hindi talaga magandang ideya na pumunta tayo dito. Ano? Bakit naman? Grabe ka naman. Kakagising mo lang oh. Tapos ilang beses na untog yung ulo mo pero wala ka pa rin pakialam? Samantalang kami ni Janso kanina pawis na pawis dahil sa pag-aalala sa'yo. Yung totoo, Marie Chris. May pakialam ka ba sa sarili mo? Kailangan nating hanapin si Chantal bago pa siya makuha ng halimaw na yun. Halimaw? Uy! Teka, saan ka pupunta? Anong halimaw? Uy, Marie Chris! Hala ka, lumabas na nga. Janso, tara, sundan natin. Ano ba yung pinagsasabi ng babaeng yun? May halimaw ba dito? Baka mamaya may tigre dito nakatira oh. Tara na, sundan na lang natin. Lumabas din kami noon. Sinara ko lang ang kwarto at sinundan si Marie Chris. Hindi pa namin siya naabutan. May humila na agad sa kanya kaya naman kami napatakbo papunta roon. At doon ay nadat na namin pinipiga ni Borg si Marie Chris sa panga. Kasalanan mo kung bakit hindi pa rin makita si Chantal ngayon. Hoy, Borgs! Bitawan mo nga
umasa! Hoy! Ano ba? Wala kayong pakialam dito! Anong wala? Kasama namin yan kaya mangingialam talaga ako! Eh, teka lang sandali. Kailangan ko makita si Chantal. Huwag na kayo mag-aaway dyan. Eh dahil nga sa'yo kaya siya nawala! At ikaw, sa tingin mo hindi kita papatulan? Ano? Ikaw lang maangas? Alam ko naman maangas ka rin eh. Pero sana inangasan mo para matakot naman ako, di ba? Tol! Walang patulan yan. Isip bata yun si Bugsy. Eh, ayun na, si Marie Chris umalis na. Kailangan natin sundan. Hoy! Wala pa ako sinasabi umalis kayo ha! Kaya walang aalis! Bakit? Boss ba kita? Tsaka gusto mo makita si Chantal, di ba? Eh di tumulong ko sa paghahanap. Huwag kang sisiga-siga dyan. Bitawan mo nga ako! Sinamaan ko siya ng tingin bago ako tumalikod. Tinulak pa siya ni Janso sa pader para lang dumistansya. Ako naman, sinundan na si Marie Chris na patungo na sa madilim na bahagi. Kahit maaraw sa labas, madilim pa rin sa loob ng bahay na yon at parang gabi lang talaga. May parte kasi roon na walang ilaw at doon mismo pumunta si Marie Chris. Hoy! Marie Chris! Teka lang! Saan ka pa pupunta? Baka mamaya ikaw yung mawala! Hoy! Hari, ano ka ba? Diyan ka lang. May kakaiba dito. Oh, eh bakit ka ba nandyan kung may kakaiba pala? Bumalik ka na lang dito. Chantal? Chantal, nandiyan ka ba? Ano? Nandyan siya? Chantal? Nandyan ka ba? Hoy! Narinig mo ba kami? Ang dilim-dilim dito oh! Hindi ka ba natatakot? Oh, teka. May flashlight ako dun sa bag ko eh. Oo. Ano yung narinig ko ingay dyan? May tao ba dyan? Oh, sir! Nandito po kami. Eh, bali nahanap po namin si Chantal. Pero ang dilim po dito, sir eh. Ito. May flashlight ako. Eh, teka, bubuksan ko lang. Oh. At saka, ano ba meron dito banda? Eh, mukhang wala po, sir eh. Eh, teka. Marie Chris, nandiyan ka pa ba? Si Marie Chris nandyan? Hoy, Marie Chris! Huwag ka masyadong pupunta sa dulo, ha? Hindi mo alam kung ano nandyan. Marie Chris? Oh, ayan. May babae, oh. Siya yan? Si Marie Chris? Sir, hindi naman ganyan yung damit niya. Puti yan kanina eh. Kay Marie Chris, Blue. Eh, hindi po si Marie Chris yan, sir. Oh, sino to? Marie Chris? Nako! White lady! Hello, white lady ko! Takbo! Ah! Pero teka, Marie Chris, umalis na tayo! May white lady dito! Halina kayo! Umalis na tayo dito! Pero teka lang, sir. Teka lang, oh! Eh, balikan na lang natin siya. Umalis na tayo dito! Ah! Sir, ano ang nangyari? May kumalbot sa likod ko! Ari, ang sakit. Marie Chris! Eh, may nagagis sa kanya! Hari! Umalis na tayo dito! Oo, sige. Alalayan mo si sir. Bubuhatin ko si Marie Chris. Bilis! Oo! Sir! Sir, tara, sir! Ang bigat mo. Tara na. Bilis! Ang bigat ni Marie Chris! Walang malay si Marie Chris noon. At para bang may naghagis sa kanya palabas mula sa dilim. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa labas, kung saan naroon ang ibang mga estudyante na halatang naghahanap kay Chantal. Nataranta silang lahat nang makita ang kalagayan namin. Naku, Diyos ko! Ano ba nangyari sa inyo? Bakit wala na namang malay? At bakit sugatan ka, Sir Anton? Diyos ko, ano ba yan? Nakalimut ako sa likod. Eh, may kakaiba sa bahaging walang ilaw eh. Eh, huwag kayo pupunta doon ha. Delikado. Dahil merong halimaw. Halimaw? Anong halimaw? Naku, tulungan niyo ako! Gamutin natin sila! Sandali lang, Diyos ko! Hindi ko na alam kung anong uunahin ko dito! Kami pa rin ang nag-asikaso kay Marie Chris dahil hinayaan na namin si Ma'am na asikasuhin si Sir Anton. Si Marie Chris naman,
May 4 na sugat sa braso. May pasaring nakapalibot sa sugat niya. Parang hinawakan ng mahigpit ng isang kamay na may mahahabang kuko. Si Sir Anton naman, nasa likod ang sugat. Hindi masyadong malalim dahil doble ang suot niya. Bukod kasi sa kamiso niya sa loob, naka-polo shirt pa siya. Mukhang kailangan na talaga natin umalis dito. Maging field trip na to eh. Ipapahamak natin ang mga sarili natin dito. Pero mama, si Shantalo, hindi pa rin natin siya nakikita. Class? Wala ba nakakita kay Chantal sa inyo? Wala ako. At kasalanan niyo to, ma'am. Malamang narinig niya yung sinabi niyo papagalitan niyo siya. Eh paano kung pumunta siya dun sa madilim na bahagi niyo dahil nalaman niyo papagalitan niyo? Uy, Marks! Si Ma'am yung kausap mo, ha? Eh ano ngayon? Bawal ba ipaalala sa isang guro na mali siya? Hindi biro yung pagkakamali niya, ha? Dahil may nawawalang estudyante. Nawawala na si Shantalo. Eh palibasa, natakot kasi. Eh kahit ako baka magtago rin ako kung alam kong mapagtutulungan ako. Oh, kasalanan din naman niya. Dahil sinaktan niya si Mami Chris. Eh kasi nga, dahil yan sa'yo. Oh, bakit naman dahil sa akin? Eh, teka. Ano ba ako nun? Eh kasi alam ko, yung kaibigan ko na lagi ko kasama, si Janso lang. Nilapitan ko si Mami Chris, ba't naman hindi? Ano yun? Para lang masunod yung gusto niya, tatakanin niya sa ganun takbo. At saka kayo, mga bata pa kayo, ba't pamigay niya sa inyo? Ano, nahihilap na ba kayo? Eh kasi napapansin ko, selos yung dahilan kung bakit nagandun si Chantal Eh kasalanan pa ba yun, sir? Eh, hindi naman ako nagkaganyan Eh hindi mo yung kasalanan, Hari. Wala kang kasalanan. Aminin mo natin o hindi, kasalanan talaga yun ni Chantal. At di nga niya yung sa patago-tago niya. Yun nga lang, kapag iniwan natin yun, mananagot tayo. At dahil lang sa testing selos na yan, mapapahamak tayo lahat dito. Hindi ko maiwasang makaramdam ng konsensya kahit na hindi naman dapat. Konsensya at inis dahil nagiging makasarili si Chantal at gumawa talaga siya ng bagay na ikakapahamak naming lahat. Bata pa ako nung panahong yon, kaya sa harapan ng lahat hindi ko naiwasang umiyak. May mga estudyante ring nagalit at natakot sa ginawa niya. Oo, nagkaroon nga ako ng maraming karamay. Pero iba ang pakiramdam na alam mong nanganganib ang buhay ng isang tao. At ikaw ang pinagmula ng lahat. Ari, tama na yan. Huwag mo nasisihin yung sarili mo. Wala ka namang ginawa Yang OA naman kasi. Imbis na masaya tong field trip na to. Janso, alam mo namang ayoko sa problema, di ba? Kaya hindi ako gumagawa ng ganyan. Ano yun? Buhay ko, rules nila? Nakakapagod kaya yung ganun. Kaya nga, huwag mo hayaang makontrol ng pangyayari yung gusto mong gawin. Kahit na mawala si Chantal, mapahamak man siya o ano. Siya pa rin yung may kasalanan nun. Kaartihan niya to Nadadamay lang tayong lahat. Tama na yan. Hari, tama na yan. Wala ka namang ginagawang kasalanan Mapusok lang talaga yung si Chantal. Matapos gamutin si Marie Chris at si Sir Anton ay dinala namin si Marie Chris sa kwarto. May kaklase lang kaming babae na sumama at nagbantay sa kanya roon. Kami naman, naghanap kay Chantal. Nagdala ako ng malaking flashlight hanggang sa may mas maliwanag na paparating. Nang malapitan namin ito, si Mang Danoy pala. Aba, matagal na ako dito. At saka napupuntahan ko yung kasukal-sukalan ng bahay na yon. Pero wala pa ako nakakasagupang halimaw na tulad ng mga sinasabi nyo. Oh, hali kayo. Walang ilaw dito banda kasi hindi ko pa nalalagyan. At saka yung ginagamit naming kwarto, mga dyan lang. Ginagamit namin bilang pahingahan. Ay, kaya po pala may mga banig sa mga kwarto. Oo, may mga taong pumupunta dito kasi tinuturing nilang swerte itong bahay. Ang sabi nila, kung sino daw ang pupunta dito at tatao, lalabas na kagaan daw yung buhay.
Kaya hindi namin ito pinagdadamot. Kasi minsan lang may dumadayo eh. Oh, kita nyo. Mga kwarto rin na nandito. Eh wala naman kung ano dito eh. Baka nagtago lang yung kasama nyo. Hindi ko na nga rin ho alam, Mang Danoy. Hindi ko na ho talaga alam kung anong nangyari sa batang yun. Eh sa tingin ko, sa edad ng mga estudyante nyo, masyado pa silang bata para maganyan. Ang mga ganitong bagay, hindi dapat nila pinagtutuunan ng pansin. At wala pa sila sa koleyo. Hindi nila alam ang hirap ng buhay sa oras na magkamali sila. Kaya ang pag-ibig na yan, mga bata, may binabagayang edad yan. Pag-aaral muna. Eh, ika nga ni Rizal eh, kabataan ng pag-asa ng bayan. Ikaka-Korean drama yun ni Chantal, kaya ganun yun eh. Nataon naman na, singkit pa itong si Ari. Nagpatuloy kami sa paghanap kay Chantal. Sinuyod namin ang lugar, pero wala talaga siya. Wala ring naiwan na kakaibang bakas roon. Narating na nga namin hanggang likod, pero wala pa rin talaga. Basta hanapin nyo lang, mga bata. Baka nandyan lang siya sa kabila. Basta mag-iingat kayo, ha? Chantal! Chantal, nasa ka ba? Umuwi na tayo, Chantal! Hoy! Chantal, uwi na daw tayo. May iwan ka namin dito kung hindi ka magpapakita. Mang Danoy, may lusutan po ba dito sa labas? Eh, meron dyan banda sa malaking kusina. At paglabas mo, may sapa dyan. Nabuo yan nung gumuho ang lupa. Ay, talaga ho ba? Eh baka po nagpunta siya doon. Eh tara, puntahan natin. Oo, tara! Basta mag-iingat kayo dyan, ha? Aakyat lang kami sa taas. Eh, Mang Danoy, may daanan ba dito sa taas? Oo, meron dito banda. Eh, may hagdan dito. Halika kayo, dito tayo. Sa taas pumunta ang ibang estudyante kasama ang guro. Kami naman, pinuntahan ang labasan sa likod. Pagkarating namin roon ay meron ngang sapa. May parang kuweba pa roon. Pula ang lupa pero hindi basa sa bandang itaas. Aba, grabe, lalim ng pagkalubog ng bahay ah. Parang 2 taong pinagdugtong yung taas. Tingnan mo. Eh, nandito kaya si Chantal? Tsaka ano kaya meron dyan sa loob, no? Uy, Borgs! Loko ka! Ba't sinara mo yung pintuan? Hoy, Borgs! Buksan mo nga ito pintuan! Sasapakin kita kapag hindi mo ito binuksan! Kung nawawala si Chantal, dapat kayo din. Aalis na kasi sila eh. At ngayon na mawawala kayo, hindi na sila tutuloy. Maghahanap ulit ang lahat. Si Raulo ka! Sino nagsabi sa'yo alis? Hindi pa nga nakikita si Chantal eh! Yun yung narinig ko usapan ng 2 guro. Kaya habang marami ang nawawala, hindi tayo makakaalis. Aalis lang tayo kapag nakita na si Chantal. Borgs! Hindi na maalis hanggat hindi siya nakikita! Buksan mo ito, hoy! Nakakainis naman! Pati siya dumagdag pa! Eh, maghanap na lang tayo ng paraan para makalis dito. Baka may pwede tayong ikutan. Eh tara, dito tayo. Eh, nakakatakot yun eh. Puro butas-butas yung gilid banda dun oh. Eh, mamaya mga butas pala ng ahas yan. Oh, eh saan tayo dadaan? Ah, dito. Dito tayo sa kabila. Eh, ganun din yun eh. Hintayin na lang kaya natin sila na maghanap. Yun eh, kung may maghahanap pa. Eh tara na, dito na. Uunahan ko na. Sumunod ka na sa akin. Eh, tol, takot ako dyan eh. Hoy, Janso. Huwag kang babakla-bakla dyan. Mas delikado dito kapag inabutan tayo ng gabi. Tara na. Nauna na nga akong humakbang. Tama siya dahil nang dumaan kami roon. Biglang may mga ulo ng ahas na lumabas mula sa mga butas. Gusto niyang magpanik pero pinigilan ko siya. Sinabihan ko siyang manahimik na lang. Sa laki ng bahay, mahaba talaga ang bandang likod. Hanggang sa may nakita kaming kalansay at may suot pang pulseras ang daliri nito. Walang yan naman oh. May mga patay dito. Eh, tignan mo oh. May kalansay.
Babae pa yata. May pulseras eh. Teka, yung pulseras. Naku, katulad ng kay Chantal yun ah. Nakita ko siya may suot na ganyan. Hindi. Imposible. Ang kalansay parang ilang taon na nakalipas oh. Tara. Tawagin na natin si Ma'am. Tara. Pero saan tayo dadaan? Dito nga. Tara na. Teka, Hari. Ang dami ahas eh. Kahit bumalik tayo, marami pa ring ahas eh. Pero tingnan mo, nakatungo lang naman sila eh, di ba? Bilisan mo na. Sumunod ka na sa akin. Naku, sana hindi tayo makasagupa ng mas mabangis at mas malaki pa dyan. Hindi ko na kaya, Tutol. Buisit kasing bugs yun eh. Lagot talaga sa akin yan kapag nakalabas tayo dito. Habang nag-aalboroto kami ng ganon ay sinika pa rin naming makaikot sa kabila. May nadaanan kaming makitid na daan. Malapit sa pader ang lupa. May butas rin doon at may dumungaw na ahas. Sakto lang sa katawan ni Janso ang espasyo. At kapag dumaan kami roon, baka matuklaw pa kami ng ahas. Pre, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Wala tayong pamalo dito eh. At kung gumalaw tayo, baka kuyugin tayo ng marami ahas. Oh, teka. Ano ito tumutulo? Mainit-init mo. Mainit-init? Teka, Janso, may mancha yung damit mo. Oh? Janso, dugo ito. Kaninong dugo to? Dugo? Umalis siya sa kinatatayuan niya at sabay kaming napatingala. Doon nakita namin ang isang putol na kamay. Nakasabit sa malaking bakal na hook. Nagtutulo ito ng sariwang dugo. At dahil doon, nagsigawan kami ni Janso at napatakbo. Pero sino mag-aakala na dahil sa sobrang takot namin, lumusot kami sa parte ng nakakatakot na daanan at nakarating kami sa kabila. Diyos ko, Tol. Kanino kamay yun? Bagong putol pa yun eh. Kamay ng babae yun, no? Isa palagay mo. Mukhang oo nga. Halata naman sa daliri eh. Ang tanong, kaninong kamay kaya yun? Naku, sana hindi sa kasama natin yun. Bakit? Sa palagay mo ba, may ibang tao pa dito bukod sa mga estudyante? Hindi ko alam eh. Parang tayo lang talaga. Pero, hindi kaya kay Chantal yun? Posible nga yun. Kung pagbabasihan natin yung nangyari kina Sir Anton tsaka Marie Chris, paano kung nadali talaga si Chantal? Janso, mabuti bumalik na lang tayo sa harap. Mahaba pa yung lalakarin natin eh. Grabe kasi laki ng bahay na to. Parang mansyon ng presidente. Nagpatuloy pa nga kami sa paglalakad habang si Janso ay panay pagpag sa balikat niya. Nakabalik kami sa harap at iilan na lang ang mga tao roon. May mga estudyanteng babae na nag-iiyakan dahil marami na raw sa mga estudyante ang nawawala. Tapos 3:00 na nun ng hapon, kaya may 2 oras na rin ang tagal ng hinahanap namin ang problema na yon. Hari? Janso? Saan ba kayo nanggaling? Kanina pa namin kayong hinahanap. Hindi ba sa likod kayo pumunta? Ma'am, pinagsarahan kami ni Bergs eh. Akala po kasi niya uuwi tayo hanggat hindi natin nakikita si Chantal. Tapos ma'am, muntik na rin kami doon sa likod. Ang dami pong ahas. Aba, nakarating kayo sa likod. Oo nga't maraming ahas doon. Pero hindi naman nananakit yung mga yon. Pero kahit na humang danoy, ahas pa rin ho yun. Nasaan na ba si Borgs? Kanina kasama pa natin siya eh, tapos nawawala na naman. Kakainis naman. Sana hindi na lang ako pumayag sa field trip na to eh. Oo nga. Kung pwede rin naman turuan yung estudyante sa eskwelahan, bakit pa ba dito kayo pumunta? Kasi sa field trip, cargo mo ang lahat ng kaligtasan ng mga estudyante. Pero marami naman ho kasing gumagawa ng ganito. At saka normal lang sa mga paaralan ang field trip. Pero sana nga hindi ko na lang to pinatupad. Pero nangyari na ang dapat mangyari. Wala na tayong magagawa. At saka ma'am, kanina may nakita po kaming kamay na nakasabit sa bakal na hook. Putalo yun. May sariwan dugo pa po. Ito po. Ano?
Ano? Diyos ko naman, Janso! Kanino ka mayon? Ma'am, kailangan na po talaga natin umalis dito. Hindi na po ligtas yung lugar na to. May nananakit po dito, ma'am. O sige, uuwi yung mga nandito na. Mauna na kayo. Hahanapin na lang namin yung mga nawawala at sasabihan ko na lang si Sir ninyo. Pero may isang estudyante na lumapit at sinabing nawawala din daw si Sir Anton. Dahil doon, pare-pareho kaming nanlulumo at sabay-sabay na pumunta sa kwarto kung nasaan si Sir Anton kanina. At wala nga siya doon. Naku, Diyos ko! Nasaan na ba si Sir Anton? Ang dami na nating nawawala dito ah! Sandali lang, ma'am. Ganito. Tatawagin ko yung mga kasamahan ko. Kami na yung maghahanap sa mga nawawala. Kayong lahat na nandito. Sa labas muna. Doon kayo sa tent ninyo. At wala nang lalabas. Ma'am, kukunin ko lang po si Marie Chris sa kwarto niya. Baka po siya mawala din eh. Lumabas na po kayo, ma'am. Tol, sasamahan na kita. Basta bumalik kayo, ha? At kung may makita pa kayong iba sa loob, ayain nyo nang lumabas. Opo, ma'am. Pumasok na naman kami sa loob at pinuntahan ang kwarto kung nasaan si Marie Chris. Pero natigilan ako nang makitang bukas ito. At pagpasok namin sa loob, wala siya. Pati na rin ang kasama niyang nagbabantay sa kanya. Oh, teka. Nasaan siya? Marie Chris? Marie Chris, nasaan ka? Naku, nawawala din siya. Ano gagawin natin, Ari? Kukunin ko lang yung bag ko. Bumalik na tayo. Naku, pati ba naman siya? Janso, hindi kaya si Bergsy yung nagtatago ng mga kasama natin? Kasi kanina, nawala rin sana tayo kung hindi tayo nakalis kanina, di ba? Oo, pwede. Sa laki ng bahay na to, pwede niyo hilahin ng kahit na sino. Tara, kunin natin yung bag nila. Bilis! Dali-dali nga namin kinuha ang mga bag na dala namin sa loob ng kwarto na yon. Nang palabas na kami at tumatakbo na sa hallway, biglang namatay ang ilaw sa bandang unahan namin pero wala namang tao. Tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang sa may narinig kaming parang bakal na pinapalo sa dingding. Ari, alam ko lang kung sino yan. Wala nang duda. Oo, si Bergsy yan. Nasiraan na yata ng ulo. Delikado na siyang harapin. Tara, tumakbo na lang tayo, bilis. Hoy! Kayo! Saan kayo pupunta? Eto sa inyo! Janso! Ilag! Borgs! Masyado na malaki yung problema natin. Huwag ka na dumagdag dito! Kung hindi dahil sa inyo, hindi nawala si Chantal. Marami na nawawala. Kaya kayo, bakit pa kayo nandito? Dapat mawala rin kayo. Uunahin na kita, Hari! Lumayo ko sa kanya! Aray ko! Bakit mo ako tinulag na tamadyoy ka? Dapat lang sa iyan. Ari, bilisan mo! Tumayo ka na dyan! Oo, tara na! Hindi kayo makakalis! Ba't mo pinalo yung binti ko ng bakal? Ma'am! Ma'am, tulong! Janso, tawagin mo si Ma'am! Hayop ka, Borgs! Pero isyo ka na! Akin na yung bakal mo! Aray ko! Tama na! Masakit na! Nasasaktan ka! Ngayon, alam mo lang pakiramdam ng kinakatayan ka! Janso, akin na yung bakal. Pahiram ako. Teka, ano gagawin mo sa akin? Pipilayan na rin kita para ramdam mo yung sakit. Aray! Huwag! Tama na ang sakit! Ano? Masarap pa? Kung sadista ka, sadista din ako! Janso, halika na. Dadalhin ko tong bakal dahil baka magamit niyo ulit. Teka! Paano ako tatayo dito? Wala ko alalay dito! Di kumapa ka! Hindi ka kasalanan ni Hari kung wala kang kaibigan. Parehas kayong pilay. Tara na, tol.
Hayaan niyo na siya dyan. nga pala, may nakita kaming putol na kamay sa taas. Sariwan dugo pa yun. Lumabas ka kung ayaw mong higit pa sa pila yung mata mo. Ano? Teka! Tulungan niyo ako! Huwag niyo ako iwan! Hoy! Teka! May umawak sa bako! Tulong! Tulungan niyo ako! Ano raw? May umawak sa bako! Tulungan niyo ako! Ari! Hinihila siya! Ari! Tara! Tulungan natin! Umawak ka sa kamay ko, Borgs! Umawak ka! Huwag kang bibitaw! Janso! Yung bakal, kunin mo! May kuko! Ang tutulis na kuko niya! Tol! Hinihila siya sa kwarto! Ang dilim! Hindi ko makita yung umihila sa kanya! Hawakan mo siya! Itapak mo yung paa mo sa pader! Ano ba yung umawak na yan? Tulong! Tulong dito! May kumukuha kay Borgs! Ang sakit ng pili ko! Kasalanan mo to, Borgs eh! Hindi ka sana nahila kung hindi mo ako pinalo! Pakiusap! Huwag niyo ako bitawan! Ma'am! Sir! Tulong! Ayoko pa mamatay! Janso! Hawakan mo siya! Yung bakal! Kung ano ka man nilang ka! Bitawan mo siya! Matapos kong hampasin ng bakal ang nilalang na yon ay napapitaw ito kay Borgs at nahila namin siya palabas sa madilim na kwarto na yon. Hindi ko talaga binitawan ang bakal dahil alam kong kailangan ko yon. Hindi pa siya nakatayo. Hinila na namin siya ni Janso habang tumatakbo. Kaya halos mapunit ang damit niya sa amin. Hanggang sa nakarating kami sa bungad at doon na namin siya tinulungan na makatayo. Aray! Ang dami ko sugat! At saka punit-punit yung pantalon mo. Nakakainis naman. Hindi ba tayo narinig kanina sa labas? Wala man lang kahit isang bumaba. Mukhang ganun na nga. Duda ako kung buhay pa yung mga kasama natin. Paano kung ganun din yung nangyari sa kanila? Umalis na lang tayo. Baka mamaya may lumabas pa eh. Lumabas na nga kami sa malaking bahay na yon. At pagdating namin, sinalubong kami ng ibang estudyante at inalalayan kami papalapit sa mga tent. Agad na inasikaso ni Ma'am si Borgs at puno rin siya ng pag-aalala. Ginupit na lang niya ang pantalon nito para mas makita ang sugat. Napakaraming kalmot roon. Ako naman, inasikaso ng ibang estudyante rin dahil paika-ika ako kung maglakad. At hindi nagtagal, dumating ang mga tao na maghahanap ng mga estudyante sa loob. Si Ma'am Angel noon, umiiyak na at paulit-ulit na nagsisisi dahil sa nangyari. Naghintay kami roon ng ilang oras hanggang sa sumapit na ang dilim. Saka pa lang namin napagtanto na pati driver pala namin nawawala na rin. Naku, Diyos ko! Paano na tayo uuwi nito kung pati driver natin nawawala? Dalawa lang naman sa atin ang marunong magmaneho. Yung Sir Antonio, pati na din yung driver. Pero pareho na silang wala. Kung ganun, maglakad na lang po tayo, ma'am. Mukhang ganun na nga ang gagawin natin, Janso. At hindi na pwedeng may mabawasan pang isa sa inyo. Eto na! Sasamahan ko kayo lumabas dito. Tara na! Tol, halika na daw. Oh, paano naman yung mga kasama nating iba? May mga naghahanap naman din daw sa loob eh. Sana pala, dito na lang natin pinatulog si Marie Chris sa tent. Nang hindi na sana siya nawala. Aray, ang sakit ng binti ko. May papalo-palo pa kasi isa dyan eh. Akala mo naman makakailag kapag ginantian siya. At tigil-tigilan nyo na nga yung away nyo na yan. Mag-isa na lang ako ngayon na inaalala kayong lahat. Alalayan na lang ang dapat alalayan. At tumalis na tayo dito. Umalis nga kami sa lugar na yon. Pero kung kailang nasa kalsada na kami, sa kabila ng kadiliman sa gabi, dahil sa liwanag ng buwan, may nakatayo na nilalang sa bandang unahan namin. Napahinto kaming lahat at nagsiksikan sa isa't isa. Parang babae ito dahil sa mahabang buhok pero may buntot na gumagalaw-galaw. Bulto lang yon pero nakakatakot, lalo na't may nagbabaga siyang mga mata. Oo, ano yan? Tao ba yan? Hindi kayo pwedeng umalis. Kailangan ko kayo para bumalik sa normal.
Kaya hindi ko kayo hahayaang umalis sa lugar na to! Sino ka ba? Ikaw ba yung nananakit sa mga kasama namin? Kailangan ko lang siyam na tao. 3 lalaking panganay, 3 babaeng berhen at 3 may kambal. Lalaki man o babae. Hindi kayo pwedeng umalis hanggat wala pa akong napipili. Oh, kambal daw? Panganay? Eh, wala akong kambal. Pangalawang anak ako. Eh, ako din, wala din akong kambal. Pero panganay ka, di ba? At kailangan kita. Teka, sandali! Sino ka ba? At saan ka ba nanggaling? Diyan sa bahay na yan mismo. Kailangan kong makuha ang katauhan ng kambal ko para maranasan ang buhay na tinatamasa niya. Kambal mo? Ikaw yung kambal na inalis sa kanya? Pero wala dito ang kambal mo. Nawawala na yun matagal na. Hindi siya nawawala. Kinuha siya ng mga aswang at sa lugar nila pinalaki. Pero lingid sa kaalaman niya yon, konektado pa rin kami. At sa oras na pumasok siya sa bahay na yon, magigising ako. Dahil iisa pa rin kami kahit ano gawin niya. Naku, Diyos ko! Si Marie Chris ba yung tinutukoy niya? Si Marie Chris? Yan dating nakatira sa lugar ng mga aswang. Si Marie Chris yung anak lang may-ari ng bahay. Hindi. Si Chantal ang tinutukoy niyang kambal. Marie Chris? Oh, si Marie Chris yun ah. Hoy, ano ginagawa mo dyan sa likod niya? Delikado dyan. Hoy, Marie Chris! Huwag mong baliktarin si Chantal! Malinaw naman na ikaw yung tinutukoy na nilalang na yan! Ikaw lang naman ang sinasabi ng gali sa lugar ng mga aswang, di ba? Tama ba ako, aswang? Si Marie Chris yung kambal mo, di ba? Hindi siya ang kakambal ko. Isa siyang kaaway na pinipigilan ako sa mga gusto ko. At di hamak naman na mas maganda ang kapatid ko kaysa sa kanya. At hindi kita hahayaang maging siya! Dahil siya lang ang may karapatan sa sarili niya! Teka, pero hindi lumaki si Chantal sa lugar ng mga aswang na yon! Imposible yan! Bakit, Marks? Gaano mo ba siya kakilala? Alam mo ba kung saan nanggaling mula ng pagkabata si Chantal? Sandali nga lang! Wala tayong panahon para sa ganyang bagay! Ano bang dapat gawin para makaligtas sa nilalang na yan? Hindi naman pwedeng basta-basta na lang siyang kukuha sa mga estudyante ko! Hindi. Ipipilit niya talaga kung anong gusto niya. Wala tayong magagawa kundi talunin siya. Oh, humakapong na siya! Hoy, aswang! Huwag kang lalapit dito! Ma'am, huwag niyo ako ibigay, ma'am! Kahit ano mangyari, huwag niyo ako ibigay! At ikaw lalaki, nararamdaman ko hindi ka pinanganak mag-isa. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Eh, nagsusolong anak ako! Oo, pero may kakambal ka, kaya isa ka sa kailangan ko. Kambal? Ano pinagsasabi mo? Wala akong kakambal, no? Eh, nanggagago lang yata itong aswang na to eh. Kilala ko tong kaibigan ko. Wala siyang kakambal, ano ka ba? Wala akong pakialam kung anong pinaniniwalaan nyo. Basta't ako, alam ko ang taong pinanganak na may kambal o wala. Kaya mga ituturo ko magpaiwan. At ang mga hindi ko na ituro, pwede na kayong umalis. At alam mong hindi pwede yan, aswang! Mga kasama! Nag-iisang aswang lang naman to! Kaya natin to, kaya huwag tayong matakot! Siya yung dapat matakot sa atin dahil mas marami tayo! Hoy, aswang! Dapat humimlay ka at hindi ka na dapat nabuhay pa! Gusto ko lang namang isabak ng mga aswang na yun laban sa mga taong oras na maging si Chantal ka eh! At isa pa, malabong mangyari yon. Isang eksperimento ang gagawin mo! At walang kasigurudahan na magtatagumpay ka! Inuuto ka lang nila! Hindi totoo yan! Bakit ba kasi kambal ko lang ang maganda at hindi ako? Gusto kong maging tulad niya! Dapat ginawa na lang kaming magkahiwalay at pareho ang katawan at mukha! At huwag mo akong pigilan! Ma'am, tama ang estudyante mong yan. Kaya natin ang aswang na ito. Pero Mang Danoy, nakakatakot pa rin eh! Hindi mo pwedeng tumakbo na lang! Eh, lalaban din po ako. Isa ako sa kailangan niya eh. Kaya tutulong ako kay Marie Chris. Eh, ako rin. Pero kailangan ko ng gamit. Eto, hawakan mo itong itak. At ayan, lumalapit na siya. Pero ito ang tatandaan nyo. Mabilis kumilos at napakalakas niyan. Matutulis ang kuko niya. At alam niyong masakit yan. Danas yan ng iba niyong mga kasamang nasaktan.
Ma'am, itakas niyo na lang ako. Si Ari na lang dyan. Hindi ako makakalaban dahil sa mga sugat ko sa binti. Mamamatay ako dito. Ma'am, sige na ho, ma'am. Mga babae, umalis na kayo. Tayo mga lalaki at wala sakit na nararamdaman. Lalaban tayo. Walang kahit sino sa atin ang dapat kunin ng babae to. At saka, Hari, sige na. May balda ka sa binti eh. Sumama ka na lang sa kanila. Hindi, Janso. Lalaban ako. Kaya ko to. Tsaka yung binti ko, medyo hindi ko nararamdaman yung sakit. Ay! Kayong lahat! Hindi niyo ako kaya! Kami ang hindi mo kaya! Kapag pinagsama-sama ang pwersa naming lahat, kawawa ka! Kaya ilabas mo lahat na kinuha mong mga kasama namin! Hahayaan ka naming manahimik kung saan ka man nakakupli noon! Sa'yo naman ang bahay na yan, di ba? At kasalanan naming mga tao na ginulo ka namin doon! Kaya alis na lang kami! Para wala ni isa sa atin ang masasaktan! Hindi ikaw ang magdidikta sa akin! Sino ka ba? O di kaya ikaw ang unahin ko? Halika dito! Marie Chris! Nagsimula na ngang umatake ang aswang. Talagang inunan niya si Marie Chris. Naghanda naman ng isa at tila latigo ang gamit niya. Hindi yun ordinaryo para sa akin. Pero sa nakikita ko ay talagang matapang siyang harapin ng aswang. At nang inatake siya nito, sinalubong niya ito ng hampas ng latigo na yon. Napakatras ang aswang at nagtaka pa sa ginawa niya. Kung anong klaseng latigo ba ang hawak niya. Dahil naman sa naging reaksyon ng aswang na yon, sumugod si Mang Danoy at sinaksak ng kutsilyo sa likuran ng aswang. Sumunod naman ako at hinampas siya ng bakal na hawak ko sa likod. Tatagain sana siya ni Janso, pero biglang humarap siya sa aming lahat. Wala pa naman siyang ginagawa. Tinakot niya lang kami, pero lahat kami na hinarap niya ay natumba sa lupa. Si Marie Chris kasi, nasugatan na niya yata kaya nakahiga rin ito roon. Tol, papunta na siya dito. Magsiatras! Mabilis siya kumilos! Ano, aswang? Tandaan mo ito! Ginagamit ka lamang! May masamang layunin ng mga aswang na bumubuhay sa'yo! At paano ka ba nagkaganyan? Hindi ba't may buntot ka lang? Wala akong pakialam kung ano mang layunin ng mga aswang na bumuhay sa akin! Basta't nagpapasalamat ako na bago ako malagutan ng hininga, nilagyan nila ako ng binihis sa katawan! Etong sa'yo! Grabe, paano nangyari na hindi man lang siya nasaktan? Ang kunat niya, Tol. Mukhang tayo pa yung madadali niya. Lumayo ka sa kanila! Nakabangon ka pa talaga! Halika dito! Wag! Marie Chris, huwag kang magpapaulit sa kanya! Tol, anong ginagawa mo? Bitawan mo pa ako! Huwag mo siya sasaktan! Ano ba yung dala mo, ha? Bakit ang sakit? Buntot pagi ang tawag dito! At may basbas to ng lolo kong albularyo! Patagal ko nang hinahanap yung bahay na sinasabing nandun daw yung kambal ni Chantal. Hindi nga sana ako sasama sa field trip na to eh. Kaso nalaman kong ito pala yun kaya sumama ako. At sa tingin mo makukuha mo yung mga yan? Pwes nagkakamali ka. Dahil hindi uubra yung gusto mong mangyari sa mga yan. Dahil noon pa lang may ginawa na ako. At dun pa lang napigilan na kita. At anong ginawa mo? Hindi gumagana ang ritual ko sa iba! Anong ginawa mo? At bakit ka ba nangingilam dito? Simple lang! Pinakain ko sila ng pagkain dahilan kung bakit walang talabang ritual mo. Hindi nyo makukuha ang pagkatao ni Chantal. Walang ganon! At kahit kailan hindi mangyayari yon. Hindi pwede yan! Papatayin kita! Hayop ka talaga! Halika dito! Mga kasama! Dalawang aswang yun nandito! Hindi natin pwede pabayaan ng mga estudyante na yan! Kaya mga kasama! Sugod! Patayin ang dalawang ito! Malakas ang isang aswang kaya nagagawa nitong sugatan si Marie Chris. Pero dahil may mga taong sumugod na at karamihan ay mga taga roon mismo, sinugod nila ang isang aswang na mas malaki. At kami naman ay ang sa kapatid raw ni Chantal. Tulad nga ng sabi ni Mang Danoy, mas malakas kami dahil mga lalaki kami. Kaya lang nananaig ang aswang minsan dahil pinapangunahan kami ng takot. Pero nang mapagtanto ko na kaya naman pala namin siya, doon ako nabuhayan ng lakas ng loob. Kaya ko palang lumaban sa aswang.
Kahit pa ika-ika ako ng hakbang. Kaya na kailangan ko ng sumugod. Hindi talaga ako nagdalawang isip. Mamatay ka na! Ibalik mo sa amin ang mga kinuha nyo! Huwag mo nang piliting lumaban! Dahil nasasalo ko lang din naman! Ito sa'yo! Hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya mo sangkain ang lahat ng atake namin! Ang lakas niya, tol! Sige ba, saksakin mo! Tagayin mo yung batok kung walang talab dyan sa tagiliran niya! Anong klase nilalang ka ba? Bakit ang tagal mo mamatay? Mga kasama! Sulungan ng mga bata! Sabuyan niyo na asin! Nagkakamali ka lumapit ka sa akin! Papatayin na kita! Tol! Tol! Lumayo ka na! Nakuha ko yung braso niya! Bilis! Masyado siya malakas! Akin na itak! Kung mahirap ka patayin dyan, baka dito pwede pa! Anong ginagawa niyo sa kanya? Inosente ang babae niyan! Hindi pwede yan! Papatayin ko kayo! Hindi mo sila masasaktan! Buhay pa ako, aswang! Nandito pa ako! Ako ang harapin mo! Bago pa makarating sa amin ang isang aswang na yon, inatake na rin ito ng mga tao. Sinikap nilang pigilan ito para malaya si Marie Chris na saktan siya. Dahil patay na ang aswang na maliit, tumulong naman kami para patahin ang mas malaki. Gamit ang patalim na kinuha ko kay Janso, tinusok ko ito sa likod. Hinatawan ito ni Marie Chris ng latigo. At ang iba naman, tinusok ito ng mga itak na dala. Dahil sa kanya na nakapokus ang lahat, wala na itong magawa kundi ang lumupaypay na lang. At saka lang nabitawan ng mapagtantong patay na pala ito. Aray! Ang sakit! Aray ko! Ang sakit na leg ko! Nakalimot ako! Napapansin ko na lumapit kayong dalawa. Mas lalo siyang humina. Talaga ho ba, Mang Danoy? Bakit po ba pakiramdam ko? Ako yung nanghihina. Dahil yan sa barbecue na kinain nyo kanina. Kung nakagat niya kayo, mas mamamatay pa siya. Dahil lason sa kanila yung nilagay ko. Ano? May nilagay ko? Pero hindi ba kami malalason doon? Hindi, Janso. Proteksyon nyo nga yun eh. Yung mga nakakain nun, sigurado akong wala pang galos. At yung mga hindi naman, sigurado ako sugat-sugat na yon. At saka, patay na tong dalawang aswang na to. Maraming salamat nga po pala sa tulong nyo. Teka, yung malaki aswang, nagiging tao. Ilawan nyo. Hala! Loko! Si Sir Anton yun ah! Teka, siya pala yung aswang na nagbabantay dito? Siya yung nagmamanman kay Chantal noon pa man? Ano? May nagmamanman kay Chantal? Oo. Matagal ko nang napapansin na may nagmamanman sa kanya eh. Hindi ko naman inisip na guro pala natin yun. Kahit sino sa amin hindi makapaniwala na ganun nga si Sir Anton. Nagsilapit ang mga kasamahan naming takot na nanonood ng bakbakan. At nakita nila si Sir Anton ng aswang na naging tao. Ang aswang naman na maliit kanina. Isang babaeng kamukha ni Chantal. Pero parang may tila sobrang balat sa braso at ibang parte ng katawan. At meron nga siyang buntot. Diyos ko! Sir Anton? Paano? Siya nga yung nagmamanipula sa kambal ni Chantal. Ibig sabihin, silang dalawa yung nakikita ko sa pangitain ko palagi. Kaya pala, madalas ako nahihimatay dahil malaki pala yung kinalaman nito sa kanya. Tapos isa pa ako sa mga estudyante niya. Ma'am, kailangan na ho nating hanapin yung mga kasama nating nawawala. Sigurado po ako, nasa loob lang sila ng mansyon na yun. Oo, sige. Si Chantal, maawa kayo. Kailangan natin siya makita. Tara, tutulong ako. Pero Hari, may pilay ka. Dito ka na lang. Pero, Makikinig ka ba sa akin o pipilayan pa kita lalo? Oh, pre! Huwag ka na kasi mamilit. Tama siya, dito ko na lang. Ako na lang sasama kasi tignan mo. Kailangan ko lang maghilamos.
Klase ba namang pagsasaksakin mo yung aswang sa tapat ng mukha ko eh? Eh di talsikan yung dugo sa akin. Pasensya na. Basta bumalik kayo kaagad ha. Kayong lahat, bumalik kayo. Nanahimik na lang din ako noon. Naghintay lang ako doon kasama ni Borgs at ng iba pang mga pilay. Pinanood lang namin ang mga taong pinag-aaralan ang mga aswang. Iba pala sa mga ito ay mga barangay tanod, kaya nakapagtawag agad ng mga pulis. May namatay nga noon, pero wala sa mga kaklase ko. Ang may-ari ng kamay na nakita namin roon ay ang babaeng dalaga na hindi naman kilala ng kahit sino. Pero ang duda namin, matagal na siyang binihag ni Sir Anton na noon lang din dinala roon at mukhang matindi ang pag-iingat na ginawa niya para lang hindi mapansin nila Mang Danoy. Chantal, kamusta ka? May sugat ka sa likod, no? Ma'am, may gamot ho ba kayo dyan? Gusto ko na talagang umuwi. Pwede bang umalis na tayo dito? Ma'am, tara na, umuwi na tayo. Oo, uuwi na tayo. Pero Chantal, gamutin muna natin yung likod mo, ha? Ang akala ko talaga wala na siya. Bakit hindi ko man lang nalaman na buhay pa pala siya? Eh, Chantal, kaya siya nabuhay dahil ginawa siyang aswang at pinatulog. Yun yung naintindihan ko sa sinabi niya. Tama ba ako, Marie Chris? Opo, ma'am. Pinatulog po siya at nilagyan ng sumpa na magigising lang siya kapag bumalik doon yung kapatid niya. At kung maniniwala ka lang sa mga sinabi ko, Chantal, sigurado ako hindi na natin napagdaanan to eh. May ganun pala talaga, ano? Pero ano klase yung aswang ba talaga yun? Ang duduno yun. Anduduno? Ano yun? Aswang. Aswang nga sabi, Ari. Eh, marami kasing klase na aswang, di ba? Sabi niya. May mangalo, gubot, asbo, may matrukulan pa nga eh. Eh, yung anduduno, ano yun? Uri ba ng aswang yung tinatanong mo? Yun yung mahilig kumain ng palatanong. Ah, eh sabi ko nga hindi na ako magtatanong eh. Baka maaswang pa ako. Eh, tara na. Marami sa mga kaklasiko ang nakatamo ng trauma noon. Mabilis rin akong matuto sa mga karanasan, lalo na kung hindi maganda. Kaya yon ang huling field trip na sinamahan ko. Hindi naman kasi pilit ang iba kaya nagagawa akong umayaw. Ayon kay Marie Chris, totoong galing siya sa baryo ng mga aswang noon. Dahil pala yon kay Chantal na sinusundan ng lolo niya. Kaya pala galit na galit din si Chantal sa kanya dahil sa sekretong yon. Tinatakot siya nito na wag lang ipagsabi sa iba. Pero simula ng araw na yon, nagbago si Chantal. Biglang naging kaibigan na niya si Marie Chris. At oo nga pala, ayon sa nanay ko, totoong may kambal ako. Pero hindi rin siya nagtagal dahil namatay rin ito 3 araw makalipas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito at more power po sa inyo.